Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa shortage at surplus, mga kalagayan sa pamilihan kapag hindi nagkakapantay ang demand at supply. Sa araling ito, inaasahang maipapaliwanag natin ang shortage at surplus at ang kaugnayan ng mga ito sa presyong mas mababa o mas mataas sa ekwilibryo. Masusuri ang mga sitwasyon upang matukoy ang estado ng pamilihan. Nahihinuha ang direksyon ng pagbabago ng presyo at napapahalagahan ang kalagayan ng mamimili at producer kapag may kakulangan o kalabisan. Magsimula tayo sa isang balik-aral sa pamamagitan ng pagsusuri sa tatlong pares ng datos. Sa unang pares, ang quantity demanded ay 40 habang ang quantity supplied ay 20, kaya mas mataas ang demand. Sa ikalawang pares, ang quantity demanded ay 30 at ang quantity supplied ay 30 rin, kaya pantay ang dalawa. Sa ikatlong pares, ang quantity demanded ay 20 habang ang quantity supplied ay 40, kaya mas mababa ang demand. Mula sa ating naunang aralin sa ekwilibryo kung saan ang quantity demanded ay katumbas ng quantity supplied, dapat nating maunawaan na hindi laging nagkakapantay ang nais bilhin at nais ipagbili. Kapag hindi magkapantay ang dalawa, nagkakaroon ng ibang kalagayan sa pamilihan. At ang pagkakaibang ito ang susi upang maunawaan ang shortage at surplus. Ang shortage o kakulangan ay nangyayari kapag mas marami ang nais at kayang bilhin kaysa sa dami ng nais at kayang ipagbili, o kapag ang quantity demanded ay mas mataas sa quantity supplied. Kapag mas mababa sa ekwilibryo ang presyo, maaring dumami ang mamimili habang mas konti ang handang magbenta. Bilang halimbawa ng shortage, sa presyong 20 piso, nais bumili ng 40 piraso ang mga mamimili, ngunit 20 piraso lamang ang handang ipagbili ng mga producer. Kapag ibinawas ang 20 piraso mula sa 40 piraso, nagkakaroon tayo ng shortage na 20 piraso. Kapag may shortage, hindi sapat ang produkto para sa lahat ng nais bumili. Dahil dito, maaring magkaroon ng pila, pagkaubos ng produkto, o kompetisyon sa pagitan ng mga mamimili. At dahil mas mataas ang nais bumili kaysa sa nais ipagbili, nagkakaroon ng pataas na presyon sa presyo. Ang direksyon ng presyo sa shortage ay papataas. Dahil mas maraming mamimili ang naghahangad ng produkto kaysa sa dami nito sa pamilihan. Sa karaniwang mekanismo ng pamilihan ay maaring tumaas ang presyo, tulad ng pagtaas mula 20 piso patungong 25 piso hanggang mabawasan ang quantity demanded at madagdagan ng quantity supplied. Sa kabilang banda, ang surplus o kalabisan ay nangyayari kapag mas marami ang nais at kayang ipagbili kaysa sa dami ng nais at kayang bilhin, kung saan ang quantity supplied ay mas mataas sa quantity demanded. Kapag mas mataas sa ekwilibryo ang presyo, maaring dumami ang stock habang mas konti ang nais bumili. Tingnan natin ang halimbawa ng surplus. Sa presyong 40 piso, handang ipagbili ng mga producer ang 40 piraso, ngunit 20 piraso lamang ang nais bilhin ng mga mamimili. Kapag ibinawas ang 20 piraso mula sa 40 piraso, mayroon tayong surplus na 20 piraso. Kapag may surplus, may mga produktong hindi agad nabibili. Maaring magkaroon ng natitirang stock at maaring magbaba ng presyo ang nagtitinda upang makahikayat ng mas maraming mamimili, kung saan sa ganitong paraan ay maaring tumaas ang quantity demanded at bumaba ang quantity supplied. Ang direksyon ng presyo sa surplus ay pababa. Dahil mas maraming produkto ang nais ipagbili kaysa sa nais bilhin, sa karaniwang mekanismo ng pamilihan ay maaring bumaba ang presyo, tulad ng pagbaba mula 40 piso patungong 30 piso, upang tumaas ang quantity demanded at bumaba ang quantity supplied. Sa paghahambing ng dalawa, sa shortage kung saan ang quantity demanded ay mas mataas sa quantity supplied, may kakulangan at karaniwang pataas ang presyon sa presyo. Sa surplus naman kung saan ang quantity supplied ay mas mataas sa quantity demanded, may kalabisan at karaniwang pababa ang presyon sa presyo. Mahalagang maunawaan na hindi sapat na tingnan lamang ang presyo upang malaman ang kalagayan ng pamilihan. Kailangang ihambing ang quantity demanded at quantity supplied upang matukoy kung may shortage, surplus, o ekwilibryo, kaya mahalaga ang datos bilang batayan bago gumawa ng konklusyon. Para sa ating pangkatang gawain tungkol sa sitwasyon, ebidensya, at paliwanag. Bago ang pasukan, maraming mamimili ang naghahanap ng notebook sa isang tindahan.
Mabilis na naubos ang available na notebooks habang patuloy ang mga nagtatanong kung may dagdag na stock. Ang tanong na kailangang sagutin ng bawat pangkat ay kung anong datos ang kailangan upang mapatunayan ang inyong sagot. Suriin naman natin ang mga market signals sa ating talahanayan. Sa presyong 20 piso, ang quantity demanded ay 40 at ang quantity supplied ay 20. Kaya ang kalagayan ay shortage na may laki na 20 piraso at ang direksyon ng presyo ay pataas. Sa presyong 30 piso, ang quantity demanded ay 30 at ang quantity supplied ay 30. Kaya ito ay ekwilibryo na may laking 0 at walang pagbabago sa presyo. Sa presyong 40 piso, ang quantity demanded ay 20 at ang quantity supplied ay 40. Kaya ang kalagayan ay surplus na may laki na 20 piraso at ang direksyon ng presyo ay pababa. Ang mahalagang tandaan, sa shortage kung saan ang quantity demanded ay mas mataas sa quantity supplied, pataas ang presyon sa presyo. Sa surplus kung saan ang quantity supplied ay mas mataas sa quantity demanded, pababa ang presyon sa presyo. At sa equilibrio kung saan ang dalawa ay pantay, nagkakaroon ng balanse. Ang tamang pagsusuri ay dapat nakabatay sa paghahambing ng quantity demanded at quantity supplied. Para sa ating exit ticket, sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap bilang sagot sa tanong na, kapag ang quantity demanded ay mas mataas kaysa sa quantity supplied sa isang presyo, ano ang ipinahihiwatig nito at bakit maaring magkaroon ng pataas na presyon sa presyo?